Sinimula ng ipadala ng COMELEC ang mga balota na gagamitin sa Metro Manila. May ilang paalala rin ng COMELEC sa mga botante ilang araw bago ang Bilang Pilipino 2025. Darito ang report ni JC Cosico. Isa-isang kinarga sa truck ang mga kahong ito sa National Printing Office sa Quezon City. Laman ng mga kahong yan ang mga opisyal na balota para sa Bilang Pilipino 2025 na gagamitin sa Metro Manila. Dadalhin ang mga ito sa Treasurer's Office ng iba't ibang lokal na pamahalaan. May mga kasama ring pulis sa delivery para matiyak ang seguridad. Sa kabuuan, 7.5 milyong balota ang gagamitin sa Metro Manila. Ayon sa COMELEC, ito na ang huling batch ng ballot delivery para sa eleksyon. May serial number kasi ang lahat ng seal na nilalagay natin and therefore properly accounted ang lahat ng yan. Yung mga seal natin, yung plastic seals na yan, ever since, basta yan ay naputol na, ibig sabihin yan, compromised na. Pagdating ng mga balota sa Treasurer's Office, papayagan ang mga miyembro ng Electoral Board na kunin ang mga balota sa Linggo o Lunes ng madaling araw. Sa ngayon, on track naman daw ang COMELEC sa mga paghahanda para sa eleksyon. Nakuha na rin nila ang certification na magpapatunay na maayos ang sistemang gagamitin sa botohan. Paalala ng COMELEC sa mga botante, Huwag niyo pong paniniwalaan yung mga kasinungalingang Mayo Agis ang eleksyon. Yan po yung mga naninira sa ating integridad ng eleksyon. payo rin nila sa mga boboto, gumawa na ng kodigo o listahan. Alamin din kung saan ang voting center at presinto at huwag nang magdala ng ballpen dahil may special pen na pang shade sa balota. Huwag na lang pong check, huwag lang pong tuldok, punuan na po natin. Kahit po sumobra ng konti, okay lamang po yan. Pwede naman daw magdala ng cellphone sa loob ng presinto pero bawal kumuha ng litrato. Iwasan din daw ang pagsusuot ng campaign shirts pagboboto dahil bawal na ang pangangampanya sa May 12. Pati ang mga libreng sakay o pakain ng mga kandidato sa May 12, wag daw patusin. Baka mapicturean pa kayo nandyan, kasama po kayo sa mga kakasuhan. Nauna nang idineklara ng Malacanang na special non-working holiday ang mismong araw ng eleksyon. Pagdating naman sa internet voting ng mga Pilipino sa ibang bansa, extended hanggang May 10 ang enrollment period. Suma total, nasa 200,000 overseas voters ang enrolled sa Online Voting and Counting System o OVCS. Tatagal hanggang May 12 ang internet voting. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.